Good morning, Lifehouse Church. Sa pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay nagkasama-sama po muli upang purihin siya, dakilain siya at higit sa lahat um, magbulay-bulay at makinig ng kanyang salita. Nagbibigay buhay po at nagbibigay kalakasan sa bawat isa po sa atin. So once again, good morning, Lifehouse Church. So sa umaga pong ito ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos mula sa Book of Ephesians. At kasalukuyan po tayong nasa verse 11 to 14 ng chapter 1. So ayan po ang ating pag-uusapan sa umaga pong ito. Bago po ang lahat, tayo po muna ay um, lumapit sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Let us pray. As sovereign God, we thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, una sa buhay, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyong ibinibigay, Lord, sa bawat isa po sa amin. Na kami nga po, Panginoon, ay nakatatayo, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong biyaya, Panginoon. At Lord, sa oras pong ito, we come before you, Lord God. We humble ourselves. Search our heart, O God, and as we listen to your word, ikaw po ang patuloy na kumilos, O God. Your words, Lord, penetrate in our hearts, in our minds, in our spirit, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay makapagpupuri, Panginoon, at makasasamba, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Makakapaginig muli, Panginoon, ng iyong banal na salita, Panginoon. Glorify you, O God. Nataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan, kunin po natin ang ating mga Biblia. If you have your Bibles with you, please read with me sa Ephesians chapter 1, verse 11 to 14. I will read sa ESV as well as Tagalog, ang salita ng Diyos. So, babasahin po natin ito. Ephesians chapter 1, verse 11 to 14. In Him, we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who purpose of Him, so that we who were the first to hope in Christ might be the praise of His glory. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Verse 14, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Ayon naman po sa salin ng salita ng Diyos, sabi po dito sa Efeso chapter 1 verse 11 to 14, sa Kanya rin tayo ay nagkamit ng mana. Itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa layunin niya, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Verse 12, ito ay upang tayo na mga naunang nagtiwala kay Kristo ay maging sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Sumasampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian.
Purihin po ang pagkabasa po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. So as we dive in sa ating pag-aaral, let me give you a quick background of our study sa book of Philippians, because as we all know, uh, ang Ephesians po ay isang liham o isang sulat sa bagong tipan na itinatampok po or pinapatungkulan una si Apostol Pablo, na yung sulat niyang ito ay ina-address po niya para sa mga early Christians, no, na mga taga Epeso. So ang liham po na ito, ang sulat na ito ay punong-puno po ng mga ah, um, views sa theology, no? Mga theological na pananaw po, mga kapatid. At practical po na gabay na binibigyan din po dito ni Apostol Pablo yung spiritual na pagpapala na siyang available po, mga kapatid, sa bawat mananampalataya na nasa ating Panginoong Hesukristo. So let me introduce po yung sobrang bilis lang, no? Chapter 1. Sa chapter 1 po ng Ephesians, nagsisimula po ito sa pagpapala para sa spiritual po na kasaganahan natin sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, na nilalarawan po dito kung paano po ang mga mananampalataya as believers that we are chosen, no? Pinili tayo, tinanggap at tinubos. So binibigyan din po dito ni Apostol Pablo na yung mga spiritual, quote unquote spiritual na pagpapala, no? Spiritual blessings na nasa kalangitan o nasa kaharian ng Panginoon. Example po dyan, yung biyaya ng Diyos, kapayapaan, at yung tinatawag po nating divine inheritance o yung banal na pamana ng ating Panginoon. So yan po yung, para po sa akin, yan po yung pinakatunay na pagpapala, no? Na meron po tayo sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang biyaya, kapayapaan, at yung divine inheritance na sinasabi po dito sa chapter 1. And if we sa chapter 2 naman, na-mention din yung pagpapala dito na binibigyan din po sa chapter 2, na kung paano ang mga mananampalataya daw po noon ay dating patay, tayo po'y dating patay sa espiritu, ngunit binuhay muli ng Panginoong Hesukristo yung ating mga patay, no, na espiritu. At binigyan pansin din po dito, tinitingnan din po natin dito, yung kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, no, sa pamamagitan ng pananampalataya at ang um, kapatawaran ng ating mga kasalanan o kasalanan ng mga Hudyo at ng mga Hintil bilang isang pinatawad ng Panginoon, no? Tinubos ng Panginoon bilang, at ginawa niya tayong bagong nilalang. So moving forward sa chapter 3, na mention din po dito yung about spiritual blessings, no? Na nakatuon po dito sa papel yung role, no? Yung papel po ni Pablo sa pag-reveal po ng misteryo ng ebanghelyo, or the mystery, no? The mystery of the gospel, no? Na nakapaloob po dito yung pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Hintil sa katawan po ni Kristo. At nagtapos po siya sa isang uh, napakalakas o napaka-epektibong panalangin para sa spiritual na kalakasan at pagkakaunawa po sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. So just a brief background about spiritual blessings, no? Ang topic po natin is entitled Anchored in Christ, the certainty of our eternal inheritance. So meron pong tema itong ating mga verses, ating passage, no? There are themes na kailangan nating makita dito. Matatalakay po natin dito yung being chosen by God, by Christ, yung role ng Holy Spirit sa mga mananampalataya, and also yung assurance natin ng ating inheritance. So first, basahin po natin yung verse 11. We can see here, sabi dito, in Him we were also chosen, having been
predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So, unang puntos po natin is chosen and predestined. In verse 11, makikita po natin kung paano we are chosen by God. Ganda nung awitan natin kanina, no? Sabi nga doon, hindi tayo yung pumili sa Diyos, no? Siya ang pumili sa atin, no? Sa ating mga hinilang niya. So chosen by God, no? Mababasa natin sa verse 11, sinimulan to ni Pablo sa in Him. In Him. Sino 'yon? Si Kristo 'yon, no? So in Him, pinatungkulan agad ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo, that in Him, no, we are chosen, no? So hina-highlight nito mga kapatid, yung selection ng Panginoon sa bawat individual that is intimately tied to their union o yung pakikipag-isa nila, pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. So ine-emphasize dito mga kapatid na bilang chosen, pinili ng Panginoon, this is part of the larger plan that centers about our Lord Jesus. So, we are chosen in Christ, mga kapatid. Another thing na sinabi dito ni Apostol Pablo is that having been predestined, no? Nabanggit niya dito yung word na predestined. So, saan tayo predestined? Sabi doon, we are predestined according to the plan, no? According to God's plan, mga kapatid. So, sinasabi dito ng Apostol Pablo, ang ibig niya sabihin dito is that God decided in advance. Nag-decide ang Panginoon in advance who would be included in His redemptive plan. Kung sino ang kanyang mga isasama sa kanyang redemptive plan. So yung decision na ito mga kapatid ay made according to the plan of Him. No? Ito ay ayon sa banal na plano ng ating Panginoon. So dinedemonstrate po niya dito that it is part of the divine strategy laid out by our Holy God. So we are predestined according to the plan of Him. So makikita natin dito, sinabi dito, having been predestined according to the plan of Him who works out everything, sabi niya, in conformity with the purpose of His will. For the purpose of His will. So, ibig sabihin, everything happens according to God's deliberate and sovereign will. Nangyayari ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sovereign will. At sa pamamagitan nito, nire-reflect nito yung ultimate intention at desire ng ating banal na Diyos. And makita rin natin sa verse 11 that God have a sovereign control over everything. No? Sabi niya, who works out everything in conformity. Conformity with the purpose of His will. So this indicates mga kapatid that God is in control. Lahat, all events mga kapatid, lahat ng circumstances, ini-ensure ito ng Panginoon na lahat ng bagay na to ay aligned with His predetermined purpose. At ina-affirm din ito mga kapatid yung plano niya na grabe yung pagka-comprehensive, no, ng plano ng Panginoon. Kung paano niya i-execute yung kanyang plano with precision. Alam niyo po, ako po, yung precision sa amin, sa yung iba, or marami sa atin, alam po yung aking work. So I'm a barber artist, yung po tawag sa amin. So meron po kaming tinatawag na precision cutting. Sa precision cutting mga kapatid, ang style namin sa shop namin, ang sistema namin is before
namin gupitan yung gilid ng buhok na or ng ulo ng client namin, inuuna namin yung pag-section o pag-precision, no, doon sa kanilang hair, no. So ganun yung ginagawa namin. Ginagawa namin yung precision cutting in order na yung result ng haircut namin is maging perfect o at least perfect or pantay, no? Na kapag tumubo ito, hindi siya yung sabog-sabog. So mga ganun kapatid, napaka-importante ng precision cutting sa aming larangan. And makikita natin po, ganun din po sa Panginoon, no? Yung kung gaano po niya i-execute ng may buong precision, no? Yung kanyang plano talagang mamamangha po tayo mga kapatid. So, ang question mga kapatid, the question is, sa paanong paraan ipinapakita ng Diyos ang kanyang sovereign will o yung kanyang soberanong kalooban at yung kanyang layunin sa kanyang pagpili. So how this choice reflects, no, God's sovereign will and purpose. So yung sovereign will po niya, sabi niya sa ating text, according to the plan of Him, sabi niya doon. Having been predestined according to the plan of Him. So dito mga kapatid, makita natin dito na si Apostol Pablo, ina-highlight niya dito yung choice ng Panginoon is based in His sovereign will. Nakabase yung pagpili, pagdesisyon ng ating banal na Diyos sa kanyang sovereign will. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, yung mga desisyon at pagkilos ng Diyos ay hindi po nagkataon, hindi to random, no? Hindi ito nagkataon lang o kaya yung naaapektuhan yung kanyang uh, desisyon o yung pagkilos ng Diyos, naaapektuhan yung dahil sa mga kaganapan, pangyayari o sitwasyon. Hindi po, no? Kundi mga kapatid, ito ay yung kanyang choice is clearly based on his sovereign will alone, no? So sa kanyang pag authority overall, no? Sa pamagitan ng kanyang supreme authority or layunin mga kapatid, pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay. So what is the implication nito sa ating mga mananampalataya? It is good to know mga kapatid, upon knowing this mga kapatid, that our God is a sovereign God. He is a powerful God. So yung sovereignty ng Panginoon, it implies that He has a complete control and authority over all aspects mga kapatid ng kanyang mga plano. He is in control, no? So mga kapatid, the choice of believers is also part then ng larger or kung paano ini-orchestrate ng Panginoon yung plano niya na ito sa pamagitan nito magre-reflect yung kanyang divine authority. Even the choice that we make, no? Ipapakita pa rin dito kung yung divine authority, kung paano ini-orchestrate ito ng Panginoon sa ating mga buhay. So, divine purpose, nabanggit po natin divine purpose. Sabi sa ating verse, in conformity with the purpose of His will. So dito, talagang makikita natin na ini-indicate niya sa lahat, no? Including yung choice ng believers is naka-align perfectly doon sa intended purpose ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, yung kalooban ng Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, kundi meron din pong itong layunin. Hindi lang siya powerful, hindi lang siya, alam niyo, sovereign, pero may layunin din, may purpose. So nangangahulugan mga kapatid na ang kanyang mga desisyon
ang kanyang ginagawa ay or ang kanyang mga desisyon ay ginagawa niya ng buong klaro at may intentional, no? So ganun po lumalabas po dito. So for us mga kapatid, this shows that God's plan mga kapatid for individuals is part of a grander design. Mas malaking picture mga kapatid yung tinitingnan dito. At yung choice niya of who is included sa kanyang plano is consistent, no? Consistent ito doon sa overall purpose and desire ng kanyang para sa kanyang creation or para sa kanyang redemption plan, no? So sabi doon uh, to emphasize no yung kanyang pagkakaroon niya ng comprehensive control over everything, yung kanyang sovereignty doon. So sabi niya sa ating verse, who works out everything, no? Balikan natin. Sabi doon, in Him we're also having predestined according to the plan, who works out everything in conformity. So sabi niya, who works out everything. So ibig sabihin that God is actively uh, actively managing or orchestrating all events para ma-ensure niya na lahat ng ito ay naka-align dun sa kanyang great or greater purpose. So dito nire-reflect niya yung kanyang plano ay talagang comprehensive at talagang sabi nga is encompasses all aspects na talagang um, wala kang masasabi, no? Perpekto yung plano talaga ng Panginoon. So, mga kapatid, God's sovereign will is not passive. Hindi passive yung sovereign will ni Lord. Pero ito ay, I can say that this is sovereign will of our God is active. Active siya na nag-involve in guiding, no? So aktibo po siya sa paggabay at paghubog ng lahat ng bagay ayon po sa kanyang dakilang layunin. So tinitiyak po nito mga kapatid na ang kanyang plano ay maisa sa katuparan ng eksakto, no? Perfect tulad ng kanyang ano man ang kanyang naisin o kanyang iniisip. So in Ephesians 11 we can see na ipinapakita nito na ang pagpili ng Diyos sa mga believers ay isang pagsasalamin ng kanyang makapangyarihang kalooban or yung kanyang makapangyarihan layunin sa ating mga buhay. So mga kapatid, ang kanyang desisyon na pumili o magtakda ng mga individual na isinasagawa niya um, yung pagpili or pagtakda sa mga individual, ito po ay nakasalig o nakaugat po o nakabase sa kanyang pinakamataas makapangyarihan at yung kanyang banal na plano. Na ito po ay ginagawa niya, isinasagawa niya ng mayroong layunin, no? At meron siyang complete control dito sa bagay na ito. So, this understanding mga kapatid, nire-reinforce nito sa ating mga mananampalataya na tayo ay part nung carefully designed and perfectly executed divine plan ng Panginoon. And ina-affirm niya yung security, yung we are secure in Christ and we have a significant place in God's purpose, mga kapatid. Let's proceed sa verse 12. Let's read, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of His glory. So makikita po natin dito yung hope at yung praise, no, ng isang mananampalataya. Sabi dito ni Apostol Pablo, placing our hope or put our hope in Christ, no? He means that putting our or placing our hope in Christ is like putting our trust,
no? Binibigay natin yung ating tiwala, yung ating confidence sa kanyang biyaya. Amen? So, Jesus, no? Si Jesus na siyang pundasyon, mga kapatid. He is the foundation of one's faith. Yung faith natin and even yung ating future. Siya yung pundasyon nito. At dito naka-involve, mga kapatid, it involves yung believing in His promises and His power to transform our lives, and even yung role niya in salvation and eternal life. So, mga kapatid, this is very significant, no, sa ating mga buhay dahil dito inilalarawan ang Panginoong Hesukristo bilang siya yung pinakamataas at siya yung pangunahing pinagmumulan ng ating pag-asa. Siya yung number one source, no, ng ating hope. So, ang mga mananampalataya, no, yung pananampalataya natin sa Kanya ay nagbibigay ng uh, or yung pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay po ng katiyakan, no? Meron po tayong ininsure na ho yan ng Panginoong Hesus. Meron po tayong katiyakan ng kaligtasan, meron tayong layunin sa buhay, at meron po tayong kasiguraduhan sa mga pangako ng Diyos, no? So yung pag-asa po sa Panginoong Hesukristo ay ito po yung pangunahin, again, ito po yung pangunahing pinagkukunan natin ng spiritual na lakas, yung ating determinasyon para sa ating pamumuhay Kristiyano ayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang biyaya. So mga kapatid, no? There's no other hope. It is our Lord and Savior Jesus Christ. He alone is the source of our hope, no? Kaya sinabi doon sa ating verse, the first to put our hope in Christ, no? The first, no, quote unquote, the first. So dito nire-refer po ni Apostol Pablo yung the first, no? Nire-refer niya ito sa mga early Jewish believers in Christ, no? Such as nandiyan yung mga apostol at nandiyan yung mga first or early Christian converts, no? And they were among the first, no, to recognize Jesus as the Messiah, and uh, ibinigay nila, no, or place nila, no, sa enablement ng Panginoon. They placed their hope in Christ as their Messiah. So being first dito, dito ang ganda ng ginawa po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na to, dahil dito yung context po nito is hina-highlight po dito ni Pablo yung mga pioneering role in the uh, early Christian movement or church, no? So itong mga nauna sa atin, yung mga pillars, kumbaga, sila yung kanilang pananampalataya, yung kanilang patotoo ay naging pundasyon para sa pagpapalaganap po ng ebanghelyo sa iba, no? Kabilang na po diyan ang mga hintil, tayong mga hintil. So this acknowledges yung important role nila sa history ng salvation at yung pag-establish o establishment ng early churches. So credits to them, but hindi natin inaalis, no? Of course, yung Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, yung number one dito is yung ebanghelyo, yung gospel, yung natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang death, yung kanyang burial, yung kanyang resurrection, no? Yung kanyang life, no? So, yun yung pinaka saligan nila o kanilang basihan. Pero dito minention din ni Pablo yung kanilang role, no? Being the first, no? At ngayon ang tanong, para saan to, no? Walang iba, no?
tinutukoy ni Pablo, kaya niya mention yung mga the first, no? Dahil gusto niyang i-highlight dito, gusto niyang sabihin, emphasize na ang mga bagay na ito na ginawa ng mga nauna, lahat ng ito ay may purpose. At ang purpose nito ay walang iba kundi para sa kapurihan at kadakilaan pa rin ng ating Panginoon Diyos. So this is all for the praise and for the glory of our God. Kaya first, no, to hope in Christ, no? Sinabi doon, be for the praise of His glory, no? So ibig sabihin, yung kanilang faith, yung transformation nila is meant to honor and glorify God. Yun yung purpose ni Lord, no? At the end of the day, yung kanilang transformation, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang mga nagawa, this is all for the honor and glory of our God alone. So their lives na transformed by their hope in Christ serve as a testimony, a big testimony to God's greatness, to God's grace sa ating mga buhay. So yung kanilang pag-asa kay Kristo ay hindi lamang po nakakaapekto sa kanilang buhay, kundi nagbibigay din po ito ng mas malaki po yung layunin ng Panginoon dito. Dahil dito ipinapakita po yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa iba o sa ating lahat, mga kapatid. So ipinapakita nito, mga kapatid, na ang pananampalataya kay Kristo ay naghahayag ng kanyang biyaya at yung kanyang kadakilaan na nag-uudyok po sa atin, mga kapatid, nagmo-motivate sa atin, nag-i-encourage sa atin, no, sa iba na makilala siya at ma-point natin ang iba sa ating Panginoong Hesukristo. So bottom line, mga kapatid, yung significance of placing our hope in Christ ay in-emphasize po dito sa Ephesians verse 12. Na dito po makita natin yung transformative and yung foundational role that Christ did in a believer's life, no? He's subject to his glorification, for his glory, for his honor, no? So the first to hope in him, again, sila po yung mga Jewish believers na nag-pioneer, no? That pioneered the faith, no? Sila po yung nag-set ng example sa ating lahat. At yung faith nila in Christ is intended, ang purpose nito is, again, to bring glory and honor sa ating Panginoon. So, as we look into our lives, mga kapatid, how is our Christian life going? My prayer, mga kapatid, is that our lives, yung ating buhay Kristiyano, everything we do, mga kapatid, I know we are on the process of, no, tayo sinasanctify ng Panginoon, no? Yung sanctification nga, no? But I pray, our prayer is, as a church, yung ating buhay Kristiyano, yung ating pagsunod, yung ating paglakad bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, everything we do, I pray that it would bring glory and honor sa pangalan ng ating makapangyarihan at banal na Diyos. So mga kapatid, let me encourage you, living in a manner that reflects God's glory. It means kailangan nating itaas, no, or integrate natin yung purpose, no, ng Panginoon. Purpose niya sa buhay po natin in every area of our life, no. May we walk, no, doon sa align sa path ng Panginoon, yung kanyang will sa buhay po natin, which is what, as believers, we need to witness to His truth,
to His truth, to worship Him ng sincere, no, na hindi tayo napipilitan, pero as we worship Him, as we go to church, as we go to fellowship, gawain ng Panginoon, merong sincerity, no? Hindi yung napilitan lang tayo or wala lang, no? But our prayer is that we worship Him sincerely, and also to demonstrate also yung faithfulness, no? By His grace, yung faithfulness natin, hindi lang hindi lang tayo faithful kapag everything is going right, no? Pero faithful tayo kahit dun sa mga trials. Faithful tayo sa Panginoon sa gitna ng mga trials. Faithful tayo sa Panginoon. My prayer is we will be faithful by God's grace kahit na nasa gitna tayo ng trials. Kahit nasa gitna tayo ng mga unos o bagyo ng buhay natin. Ang panalangin ko mga kapatid is that we will live our Christian life faithful to God alone. So mga kapatid, let us glorify God in all we do. No? Verse 13, you also were included in Christ when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. So dito mga kapatid, marked with the seal, no? Marked with the seal. This involves our hearing and our believing sa gospel, no? Dahil sabi doon, yung mababasa natin, when you heard the message of truth, no? The message of truth. So this refers to the gospel, the good news of Jesus, no? The good news of Jesus Christ, death and resurrection for the salvation of humanity. So hearing the gospel is the initial step mga kapatid of understanding God's plan for salvation. Colossians 1 verse 5, I will read sa Tagalog. Colossians 1:5, ang pananampalataya at pag-ibig na ito ay dahil sa pag-asang nakalaan para sa inyo sa kalangitan, na una ninyong narinig sa salita ng katotohanan ng Manghelyo. So gospel lang mga kapatid. Hearing the gospel is essential, no? Dahil ito ay nagdi-deliver sa atin, no? This delivers the message about Christ and God's offer of salvation sa atin. At yung mensahe nito nagpo-provide ng mga impormasyon na ang tao, no, na makasalanan is need to understand and to respond to God's invitation and to embrace salvation through Jesus, what He has done on the cross. So believing, that's hearing, no? Now believing in the gospel. No, ang concept nito is yung pananampalataya natin sa ebanghelyo ay hindi lang basta pangunawa o impormasyon lang, no? Pero ito daw po ay isang taus-pusong pagtitiwala at pagtanggap kay Jesucristo na ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. So, believing in the gospel, no? Ito po ay isang personal na tugon sa mensahe ng kaligtasan. Kaya nga sinabi dito ni Apostol Pablo, sabi niya, you were included, no? Sabi niya, you were included and you also were included in Christ. No? Which means that upon believing in the gospel, ang isang individual ay nagiging spiritually united with Christ. So hindi ka
na unite with Christ dahil alam mo lang, no, narinig mo lang, dapat mo mag-believe. Alam mo, manampalataya, no? So hindi ito nakabase sa gawa din natin. Ito ay sa biyaya ng Diyos, no? Sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So yung union na ito ay nangangahulugan na ang isang mananampalataya ay nakikibahagi sa lahat ng pagpapala at pangako na ito na nakaugnay po sa pagiging pagiging na kay Kristo, dahil na kay Kristo na tayo, no? Tulad po ng kaligtasan, no? Yung katuwiran, righteousness, at yung buhay po na walang hanggan na kanyang pinapangako. This is available, no? Kaya merong inclusion no? Inclusion in Christ, no? We have the inclusion in Christ, no? So inclusion in Christ, pinapakita dito na ang isang believer, that a believer is now part of God's family. At yung beneficiaries niya sa kanyang mga covenant promises is tayong mga mananampalataya, no? So this inclusion ay binabago po yung status natin from outsiders to members of God's chosen people. So mga kapatid, ano yung nagsisigurado diyan? Ano yung sabi nga silyado, no? Ano yung nagsisil dito? No, sabi being marked, uh, you were marked in him with a seal, no? You were marked in him with a seal. So sino to? Sino tong nagsisil? Wala pong iba kundi yung Holy Spirit. God, our God, Holy Spirit. Na ang role po ng Holy Spirit is to seal or to guarantee yung new relationship na to, o yung relationship natin sa ating Panginoon. So the Holy Spirit signifies yung ownership, yung authenticity, no? Yung security ng isang believer, yung sa posisyon niya, no? Posisyon niya sa Panginoong Hesukristo, or yung status niya o status natin sa Panginoong Hesukristo. Again, siya yung nag-signifies ng ownership, authenticity, at yung security, no? So, yung seal o yung tatak ng banal na spirito ay nagpapatunay na ang mga tayong mananampalataya, mga kapatid, ay tunay na kabilang tayo sa pamilya ng Panginoon. Kabilang tayo kay Kristo. At nagbibigay po ito sa atin ng katiyakan. Katiyakan po sa ating mga kalalagayan, sa ating status, no? Sa pamilya ng Diyos. At ito po ay tanda rin ng approval ng Diyos at pangako, yung pangako po niya na future inheritance na kanyang ipinapangako po sa ating mga mananampalataya na kay Kristo. Kaya nga yung promise ng Holy Spirit, the Holy Spirit is described dito as promised, no? The Holy Spirit is the promised one, na pinapakita dito that His coming was foretold, and yung fulfillment, siya yung magpupulfill doon sa pangako ng Diyos. The Holy Spirit will be present with us and empower His people. Sabi sa Acts 1 verse 4, sabi sa Tagalog, ang salita ng Diyos, sa pakikipagtipon niya sa kanila, siya ay nag-utos sa kanila, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip ay hintayin ninyo ang pangako ng Ama na inyong narinig mula sa akin. So ito yung pangako talaga, no? This is the promised one. So the Holy Spirit's presence
signifies that God's ongoing involvement sa buhay ng isang mananampalataya, sa kanyang pag-guide, sa pag-empower niya, sa pag-transform, even transforming, no? Ito yung foretaste. Binibigyan tayo ng glimpse, foretaste, no? Doon sa full redemption na mangyayari. So, the Holy Spirit is the seal, no? Na nag-i-indicate po ng mga aspeto ng una, ownership. Pangalawa, authenticity. Pangatlo, security. At pangapat, yung approval. Ownership, yung Holy Spirit, siya yung nagmamarka sa mga mananampalataya o na sila ay belong to God. Sila ay pagmamayari na. Tayo ay pagmamayari na. Or we are God's possession. At ini-insure ito ng banal na spirito. That we are belong, no, to God. And second is yung authenticity natin. Kino-confirm ng banal na spirito yung that we are genuine sa ating uh, pananampalataya at ating relasyon sa ating Diyos. Hindi tayo peke, no? Pero tayo ay legit, no? Yung authenticity, no, ng ating pananampalataya ay talagang tunay, no? Banal na spirito po ang nagsisil niyan. Siya rin nag-guarantee sa bawat isa po sa atin. When we say guarantee, it is a pledge, no? Ito po ay isang pledge of our future inheritance and yung fulfillment ng promises ng Panginoon. And also the Holy Spirit signifies um, uh, divine endorsement, no, and approval of our new status in Christ. So siya nagbibigay ng approval, mga kapatid. In essence, mga kapatid, in other words, the Holy Spirit's role as a seal is a profound assurance, mga kapatid. Ito po ay isang katiyakan ng bawat isa po sa atin, isang mananampalataya, na tayo po ay secure, tayo ay authentic sa ating relasyon sa ating Panginoon. And we are guaranteed sa ating place o sa ating status, no? Lalong-lalo na po sa kanyang eternal plan, kanyang mga eternal plan. So ang role po ng banal na spirito bilang seal is nagbibigay po siya ng matibay na katiyakan. So bottom line, this explains, Paul Apostle is explaining that hearing the gospel and believing in it, it will lead to inclusion in Christ. No? When you hear the gospel, when you believe the gospel, it leads to inclusion in Christ. No? So yung pagkakarinig po natin ay nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa kaligtasan, habang ang pananampalataya naman ay personal po na pagkilos at pagtanggap sa katotohanan ito sa pamamagitan ng kanyang sovereign grace, ng sobernong biyaya. So ganun po nag-work ito. So purihin po ang Panginoon. And for our last verse, let us read. Sabi sa verse 14, the Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So, deposit and guarantee. Ito yung garantiya ng ating inheritance. No? So, nabanggit doon yung word na deposit. Nabanggit ko na kanina, it means pledge. No? Sa Greek, arhabon. No? Ibig sabihin, down payment. No? This is a down payment or a partial payment made as a guarantee of a full payment to come. No? So, ang banal na spirito po ay nagsisilbing banal na
um, deposit or pledge para sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, yung kanyang presensya sa buhay ng isang mananampalataya ay isang pangako na nagbibigay katiyakan ng buong inheritance na naghihintay sa isang mananampalataya. So, bilang deposit na nagsisecure sa ating future transaction, no? The Holy Spirit secures the believer's future in God's kingdom. So meron tayong eternal security, mga kapatid. If we truly heard the gospel and believed the gospel. So, sabi doon sa ating last verse, guaranteeing our inheritance. So, ano yung inheritance na to, mga kapatid? Yung inheritance na to, this is the eternal blessing and promises that God has reserved for believers. So, including, nandyan po yung eternal life, andyan po yung glorification natin, andyan po yung place in His eternal kingdom. No? Yan po yung mga pangako o inheritance natin. So, ang Holy Spirit po ang naggagarantiyan ito ng ating future inheritance that we are secured. No? So, His presence sa buhay ng isang mananampalataya is isang pledge, deposit, down payment that God will fulfill His promises. Siya ang garantiya natin. Acts 20 verse 32, 20 verse 32 Acts, ngayon mga kapatid, inahabilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. Ito ang makapagtitibay at makapagbibigay sa inyo ng mana, inheritance, kasama ang lahat ng pinaging banal. No? This will give you the inheritance among all those who are sanctified. Until redemption, sabi nga dyan dun sa verse 14. Until redemption, ibig sabihin yung future event na to. No? Future event. Na ang banal na spirito ay mananatili sa atin sa mga mananampalataya hanggang sa maganap yung final redemption. Okay? So, hindi natin masyadong pag-usapan dahil ibang topic na yon. So, our point here is that believers are called. We are called, mga kapatid. Ano yung reflection nito? How we reflect on these things, no? I believe na we are called bilang mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos to live in a way that reflects God's glory. And knowing that sa ating mga buhay, upon knowing these things, mga kapatid, this is meant for us to really praise Him, to glorify Him, no? By our actions, by our attitudes, by our relationships, no? Actions by serving others, by acting integrity, and pursuing excellence in all things, in all of our kung anumang mga ginagawa natin, na nagiging mabuti tayong ehemplo, nagiging mabuti tayong halimbawa, na hindi tayo nagiging cause ng pagka-stumble ng iba. Yung attitude natin, no? Pagpapaunlad ng ating gratitude, having a gratitude, showing humility, meron tayong humility, demonstrating forgiveness. May mga di pa tayo napapatawad for the long time. Ito yung kailangan natin gawin to glorify God. Forgive others. No? In our relationship, mga kapatid. No? By loving others. No? Being peacemaker. Being encouraging to others for their spiritual growth. Nagiging encouragement ka for them to grow, no?
So ganun mga kapatid, sa pamamagitan po mga kapatid, ng mga bagay na ito, no, if we will make this a principle sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo mga mananampalataya po ay nakapagbibigay ng glory sa pamamagitan ng sa biyaya ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sa mga aksyon natin, sa mga saloobin natin, sa mga relasyon po natin. I pray na nawa ito ay mapakita nito kung gaano po ka uh, makapangyarihan, kung gaano po kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating pagtatapos, um, believers are assured sa ating uh, sec- um, secure position in Christ. No? First, by God's sovereign choice. Kaya nga, sabi sa kanta natin kanina, Lord, I did not choose you. No? My Lord, I did not choose you. Dahil si Lord ang pumili sa atin. It's God's sovereign choice. Being part of God's family is based on His unchanging decision. It is based on His sovereign will, not on what people have done. Pangalawa, the Holy Spirit's role. Yung papel ng ating Diyos, banal na Espiritu. The Holy Spirit acts as a guarantee of future blessings, guides us, comforts the believers, and gives a preview of the glory to come. Okay? And last thing is yung assurance of our inheritance. So yung presence po ng banal na Espiritu, it assures us, believers, that we will receive the complete inheritance promised by God, leading to final redemption and full salvation. So, my encouragement to all of us, mga kapatid, in all things, I pray na let us remember that may this remind us, mga kapatid, na tayo ay secure doon sa sovereign choice ng Panginoon. Tayo ay mayroong assurance sa pamagitan ng banal na Espiritu nating Diyos. And we are destined to inherit the promises that He has made, mga kapatid. So, I encourage you, mga kapatid, that let us live boldly in the truth, the message of truth, no, that we heard. Let us live boldly in the truth of His word and let our life be a light of His glory. Mga kapatid sa Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanyang patnubay. Hanapin po natin yung ating kapanatagan, ating seguridad sa Kanyang presensya at di po sa ibang bagay. At ituloy po natin yung magpatuloy po tayo sa ating buhay na nagbibigay papuri at puluwalhati sa ating Panginoong Diyos, tagapagligtas. And as we do this, mga kapatid, may papakita po natin ang Kanyang pag-ibig, yung Kanyang biyaya sa ating paligid. And we can point others to Christ. As we close, sabi po ni John MacArthur, nag-quote po siya sa mga sinabi po ni John Calvin. Sabi niya, John Calvin wrote these words, "This is the highest honor of the church, that until He is united to us, the Son of God reckons Himself in some measure imperfect. What consolation it is for us to learn that not until we are in His presence does He possess all His parts, or does He wish to be regarded as complete." Sabi niya dito, what a fabulous He is in us now. And in that sense, He is scattered. And one day, when
we go to be with Him, He will be united. At ito po yung prayer ni Apostol Pablo, that we may understand it, that believers may understand it. And that is our prayer also. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Let us pray. Close our eyes, bow our head, and let's pray. Let's pray. Aming Ama, our Father, our God in heaven, kami po ay lumalapit po, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo sa oras pong ito. At sambit po namin ang aming pasasalamat, Panginoon. Sambit po namin ang aming papuri sa mga biyayang ipinagkaloob mo, Panginoon, sa amin po. Panginoon, salamat po sa mga pangako mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan po ni Kristo, Panginoon, kami po ay pinili mo, kami po ay naging kabahagi, Panginoon, ng iyong plano. Binigyan mo po kami ng banal na spirito bilang tatak na iyong pangako at iyong katiyakan, Panginoon. Lord, kami po ay nagtitiwala, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong uh, kapangyarihan, Panginoon. At nangihingi po kami, Panginoon, ng guidance mo, Lord. Patubayan mo po ang bawat isa po sa amin, sa aming mga hakbangin, Panginoon, sa aming mga plano, sa aming mga tatahakin, Panginoon. Nais po namin maranasan, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Nais po namin maranasan, Panginoon, yung buhay, Panginoon, na patuloy na sumusunod at nagpupuri at nagbibigay, Panginoon, ng glory sa iyo, Panginoon. I pray, Panginoon, na magsilbing patunay ng iyong pag-ibig at biyaya sa mundo. Aming mga testimony, Panginoon, nawa ay bantayan po namin ang aming mga sarili, maging encouragement po kami, maging good testimony kami, Panginoon, sa aming paligid. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na magpatuloy at talagang mamuhay, Panginoon, ng may kabanalan at merong pagkakaalam, Panginoon, sa iyong layunin sa aming buhay. Na Lord, magbigay ka po sa amin, Panginoon, lakas. Bigyan mo ng lakas ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng courage, O God, upang makasunod po kami, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon, na hindi po kami ang siyang nasusunod sa aming mga buhay. No longer we, Panginoon, yung may-ari ng aming buhay, knowing that you, Panginoon, is our master, Panginoon. Kayo po ang aming owner, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, we trust that your God, Holy Spirit, will continue to provide us assurance, Panginoon. Patuloy, Lord, comfort, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, that until the day we fully receive, Panginoon, your inheritance. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.